Ating pag-uusapan sa videong ito itong sinabi ni Vice President Sara Duterte na manhid na umano siya dito sa isang programa ni Amy Marcos na At the Moment with Amy. So yan ang ating pag-uusapan at tatalakayin. Ano ba yung ibig sabihin ni Vice President Sara Duterte dito sa sinasabi niya na na manhid na umano siya. Pero bago ang lahat mga kapolitika ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo para updated kayo sa issue ng bansa at issue ng ating lipunan. Ang ating pag-uusapan dito is merong programa itong si Senadora Amy Marcos doon sa One News at meron silang Q&A. So doon sa Q&A is tinanong itong si Vice President at si Senadora Amy Marcos kung sino daw sa kanila ang mas moody. Okay, so ang sabi dito ni Inday Sara Duterte is tinawanan niya lang yung tanong at ang sabi niya is manhid na umano itong si Vice President Sara Duterte. At atin rin bigyan ng highlight dito mga kapolitika itong si Senadora Amy Marcos na kung saan is dumidikit pa rin talaga siya kay Vice President Sara Duterte. Kasi nakita nga natin doon sa mga comment section is pinanood nila yung video not because of Amy Marcos but because of Sara Duterte kasi magbe-birthday noon si Sara nung mga nakarang linggo and invited itong si Vice President Sara Duterte doon kay Senadora Amy Marcos. Okay, so unang tanong dito is ano ba yung ibig sabihin ni ni Vice President Sara Duterte dito sa manhid na umano siya. Okay? So ang ating analysis dito or ang ating nakikita dito mga kapolitika is itong si Vice President Sara Duterte is hindi na nagpapa-apekto dito sa mga sitwasyon sa kanyang paligid. For example na lang itong patuloy na hindi nila pag-uusap ni Romualdez, isa na yun. Andito kay Pangulong Bongbong Marcos, although nakikita naman natin sila na nagsasama sila and minsan is nag-uusap sila, para sa akin dito is nakiki-ride on na lang itong si Vice President Sara Duterte at sinasakyan niya na lang. Okay, so yun ang ibig sabihin niya ng manhid na kung saan is hindi na siya nagpapadala sa kanyang mood. Kung ano man yung disgusto niya sa isang sitwasyon, hindi talaga katulad dati na banat ng banat itong si Vice President Sara Duterte or atake ng atake hanggat gusto niya. Hindi na po ganun si Vice President Sara Duterte kasi merong merong mga political strategy at political advisor na kung saan is nagbibigay sa kanya ng payo na hindi dapat ganun, hindi dapat atake ng atake, dapat is lumugar na lang tayo kasi yung nasa kapangyarihan is hindi na natin kakampi. So ganun po yun. And kung yung napapansin ngayon si Vice President Sara Duterte is kumakalma na, no? Imbes na may sasabihin siyang negatibo sa isang sitwasyon, ang sinasabi niya na lang is no comment. So ganito yung naging strategy ngayon ni Vice President Sara Duterte. Siguro pinapayuhan din niya ng mga political advisor niya and even nga itong si Gloria Macapagal Arroyo na kung saan is nakikisakay lang din dito sa kasalukuyang administrasyon. Now dito naman tayo sa side ni Amy Marcos kasi ang sa tingin ko rin dito kay Vice President Sara Duterte, kung inyong titingnan dito sa program kasi napansin ko ang aura ni Vice President Sara Duterte is hindi na siya ganun hindi na siya parang may pagpipigil na itong si Vice President Sara Duterte dito kay Amy Marcos. Of course hindi naman niya ipapakita doon kasi nga may camera, pero nakikita ko na kung saan is sinasabayan na lang at sinasakyan na lang din itong si Senadora Amy Marcos kasi itong si Senadora Amy Marcos ayaw naman bumitiw dito kay kila former President Duterte at ito kay VP Sara kasi sabi nga niya, di ba, si Sara is best friend niya daw. So in-invite niya ito doon bago mag-birthday itong si Vice President Sara Duterte. Now bakit hindi pa rin maiiwan ni Amy Marcos itong mga Duterte? At kasi doon sa ating previous video is napag-usapan na natin na possible na ang lineup ni Senadora Amy Marcos is either independent siya or dito siya sasama sa kanyang kapatid na si Bongbong Marcos dito sa Partido Federal. So yun ang nakikita ng isang political analyst na kung saan is napag-usapan natin doon sa ating previous video, so panoorin nyo na lang. So bakit nga ba hindi maiwan-iwan ni Senadora Amy Marcos itong mga Duterte? Unang-una is yung sinabi niya kasi dati na kung saan is kahit siya na lang yung
matitira na taga-suporta ni former President Rodrigo Roa Duterte is hindi niya iiwan itong si former President Duterte. Okay, kasi dito naman mga kapolitika, hindi naman si Pangulong Bongbong Marcos ang itinuturing na kalaban ni Senadora Amy Marcos. Ang tinuturing niya dito na kalaban is itong sila Romualdez, itong si Liza Araneta Marcos. Ito yung mga itinuturing ni Senadora Amy Marcos. So ang gusto niya kasing mangyari is itong kapatid niya na si Bongbong Marcos is okay pa rin with the Dutertes. Ganito ang gustong mangyari ni Senadora Amy Marcos, but unfortunately meron na pong mga vloggers, yung mga masugid na taga-suporta, yung mga kilalang taga-suporta ni former President Duterte na nag-a-advise na nagpapayo na dito sa mga Duterte na iwasan na itong si Amy Marcos. Kung kaya dito na lang siya kay Vice President Sara Duterte, kasi itong si Vice President Sara is naman mabait, at sinabi nga doon ni Vice President Sara Duterte na bakit niya nasabi na manhid na is tingnan na lang daw yung mga nangyari noong nakaraang taon. Okay, which is yung pag-abolish ng kanyang ng kanyang confidential fund na hindi man lang siya kinampihan ni Pangulong Bongbong Marcos. So isa na yun. Siguro galit na galit itong si Vice President Sara Duterte, but wala naman siyang magagawa kasi sa sinasabi nga natin, hindi niya kakampi yung nasa kapangyarihan. So unang rason yun bakit hindi umaalis itong si Amy Marcos dito kila Duterte, yung kanyang sinabi doon na hindi niya iwan ng mga Duterte, kasi kung aalis siya or tatalikod siya dito sa mga Duterte, yung sinabi niya noong nakaraang taon na kung kahit siya lang naman ang maging ang kakampi ni former President Duterte is hindi niya ito iiwanan, is maging taken against her. Okay, so parang babaliktarin niya na lang yung kanyang sinabi kung ganun, na iiwan niya lang din naman pala. So wala siyang word of honor kumbaga. And pangalawa is itong susunod na eleksyon. Isang factor po 'yan na kung saan is gusto pa rin ni Amy Marcos na makakuha ng mga boto dito kay former President Duterte na mga supporters kahit papano. Even though nakikita natin doon sa mga comment section, mga kapolitika, na kung saan is ayaw na rin ng mga Duterte supporter dito kay Amy Marcos, at nakikisimpatya na nga lang din ang mga supporter nila former President Duterte dito kay Amy dahil kay Vice President Sara Duterte. Okay, so isa yun sa mga reason itong gusto niya makakuha pa rin ng boto. Pero sa tingin ko, itong strategy ni Amy Marcos, kailangan na meron siyang itakwil na isa, kasi dito makikita talaga yung panindigan, kasi hindi niya naman direktang kinukumpronta yung kanyang kapatid, kasi nga Marcos pa rin yun at magkapatid pa rin sila. So mas matimbang pa rin yung dugo kisa sa ibang tao. So yun po yun. And siguro naawa na rin siya dito sa kanyang kapatid, kasi naiipit na rin itong kanyang kapatid dito sa sigalot ng kanyang pamilya at ng mga Duterte, and at the same time itong si Senadora Amy Marcos. So nasa limbo sila na sitwasyon. In other words mga kapolitika, nasa gray area itong mga Marcoses, lalong-lalo na itong si Amy Marcos at si Bongbong Marcos. Not unless meron silang something na gagawin na manindigan talaga sila kung yung kanilang stand nung una, na kung saan nakipag-isa talaga sila sa mga Duterte at nagustuhan sila ng mga Pilipino, kung kaya sila binoto dyan sa kanilang posisyon ngayon. Okay, so si Senadora Amy Marcos, sa tingin nyo mga kapolitika, bakit sa aking personal na opinion, yun yung mga nakikita ko na reason bakit ayaw umalis dito kay former President Duterte at dito kay Vice President Sara Duterte. Kahit tinutulak na pinupush na itong si Amy Marcos away from Duterte ng mga supporter ng mga Duterte, ayaw pa rin talagang tantanan ni Amy Marcos itong mga Duterte at dumidikit pa rin siya. So yun yung mga reason bakit ayaw talaga ni Amy Marcos umalis dito sa mga Duterte. Para sa akin yun ang aking personal take. Kayo mga kapolitika, ano ang inyong nakikitang reason bakit ayaw umalis ni Senadora Amy Marcos dito sa mga Duterte? Please comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. At ang tanong rin is, iboboto nyo pa rin ba si Senadora Amy Marcos para sa 2025 na election? Comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo para updated kayo sa issue ng bansa at issue ng ating lipunan.